Nolin, you identify yourself as lesbian. Is Yes that po. correct? Yun. Tanggap ba yan ng mga parents mo? Opo. Magmula pa po nung bata po ako, larong panlalaki po yung mga gusto ko. Sa katunayan nga po, nilalaban po ako ng tatay ko sa boxing. Mga lalaki po yung nakakalaban Kalaban ko. mo, Opo, oo. nananalo naman po. Pero sa nanay ko po, kapag siya po yung kasama ko, lagi po niya akong mini-make-upan, naka-lipstick, tsaka naka-dress po Ay, ako. syempre gusto kanyang mag... Aha. Sige. Nung Pero- nakikitaan ka na ng mama mo na medyo naiiba ka na, no? Opo. Kaya parang pinipilit ka ngayon niya na maging babae. Opo. Pero ang tatay mo, gusto kang maging lalaki. Ay, naku, talaga naman palang confused ka nung bata ka. Pero ikaw, anong gusto mo doon? Gusto mo sa papa Lalaki mo? po. Opo, doon po sa tatay ko. Palagay mo, bakit? Ayun po nga, parang masaya po ako sa ginagawa ko po. Yung komportable po ako na ganun po yung ginagawa. Hindi, pag nakasuot po ako ng dress, parang hindi po ako masaya. Hindi Bata ka pa po ako. masaya. Opo. Aminado kang pasaway ka nung bata ka. Sobra po. Sobra kang Hindi lang po pasaway, super pasaway po talaga. Bakit? Bakit? Kasi masasabi ko pong ako po yung black sheep sa family po namin. Because? Kasi binigyan po ako ng ate ko po ng pera po para mag-abroad po. Pero nagsinungaling po ako. Sinanla din po yung sakahan namin para pandagdag po sa gastos po. Pero hindi po ako tumuloy sa Macau. Dahil? Ginastos Anong ko- ginawa mo? Pumunta po ako sa girlfriend ko. Ala! Ginastos ko po yung pera po sa kanya. Ala! Opo. Pero nag-break din kayo ng girlfriend mo, di ba? Opo. At Iniwan ko... bumalik. Ha? Opo. Oo. Iniwan ko po siya kasi napag-isip-isip ko po na mali na po talaga yung ginagawa ko po. Kaya bumalik po ako sa pamilya ko po, humingi po ako ng tawad. Sa parents mo? Opo. Oo. Sobrang galit na galit po sila pero napatawad naman po ako. Tapos sabi po ng ate ko, hindi pa po huli ang lahat. Kaya kinuha po niya ako sa Hong Kong po. Doon ka nag-umpisa na ano. Ha? Pero ano ang reaksyon ng parents mo nung nalaman nilang yung katotohanan na yung pera pala inubos mo lang doon sa girlfriend mo? Sobrang galit na galit po. Nung bumalik ka, Opo. paano mo sila napakalma? Paano Ayun ka po, sabi ko nakahingi ng tawad? Sabi ko po, babawi po ako. Bale, humingi po kami ng tulong sa panganay na kapatid ko po para makabawi po sa mga nagawa kong pagkakamali po. Ano yun? Paano ka bumawi? Pumunta po ako sa Hong Kong. At nagtrabaho ka Opo. ng maayos? Opo. Kaya naman pala. Kaya naman, napakaraming horror story sa mga OFW, di ba? Tungkol sa mga amo nila. Pero ikaw parang kakaiba. Nakaranas ka ba ng ganun? Bilang OFW po, naranasan ko rin pong magkaroon ng mahihigpit na amo. Andun po yung sinusundan po ako habang naglilinis po ako. Sinusundan ka? Bakit? Yung parang hindi po sila kontento. Yung Okay. parang pinaplansya, yung pinapiano po. Yung ginaganon po yung mga, kung may alikabok pa po. Ngayon. Tapos, binabantayan din po ako habang nagluluto po ako. Pero ang pinaka-worst po, tsaka masakit po para sa akin yung habang kumakain po kami, bigla po silang tumayo. Tas sinabihan po ako na iligpit na po yung kinakain namin kasi hindi po nila nagustuhan yung Luto mo. luto ko po. Masakit po para sa akin kasi nung in-interview naman po nila ako, okay lang yun. Willing to learn naman po. Kasi ang passion ko po talaga is pag-aalaga po ng baby. Oh. Ginawa ko naman po yung best ko pero hindi po talaga nila gusto yung luto ko. Talagang ang gusto nila magaling magluto. Opo. Oo nga. Paano ka naman napunta doon kay Mr. and Mrs. Wright? Bale, finish contract na po ako noon sa dating amo ko po. So, nag-decide na po akong maghanap ng bagong amo. Ang family right po yung tumawag po sa akin. So, pumunta po ako doon. Ang akala ko po noon, hindi po nila ako i-hire. Pero, Because, bakit? Ba't nagduda ka? kasi parang hindi ako, pero ang sabi po kasi nila parang hindi ako fit sa work na yon. Pero nung umiyak po yung bata, nag-offer po ako ng help. Yung matagal nang umiiyak na bata, napatahan ko po. Napatahan Opo. mo.
Nilapitan mo, anak nila yun. Opo. Ilang taon? 2 months po. 2 months at baby pa. Opo. Kinuha mo yung bata. Nag-ask po ako ng... Permission na Opo. kukunin mo yung bata. Opo, napatahan ko po Ay, siya. napatahan mo. Naku, na-impress sila. Opo. Oh, That time po, hinire po ako. hinar ka na. Opo. At mula no, naging yaya ka na nung Opo. batang 2 months old. Opo. Hanggang ilang taon ka naging yaya nun? 6 years po. Ay! Lumaki na sa'yo. Opo. Ikaw na naging ina ng bata. Opo. Aha. So, 6 years ka na nilbihan doon. Ganong kalapit yung loob ng bata na yun naging sa'yo after 6 years? Super close po. Mhm. Sa 2 bata ko po naranasan maging ina. Oo. Single po ako pero naranasan ko pong maging ina sa piling po nila. Aha. Ang ibig mo sabihin, maging ikaw din naman, ang loob mo, no, ay nahulog din Sobra sa pagmamahal dun sa 2 bata. 2, may anak pa silang isa. Opo. Alin yung nalagaan mo yung bunso? Bale, 2 po sila. Nung nag-start po ako, 2 months na po yung lalaki. Tapos after 2 years po, nasundan ko ng babae. Nag-anak pa sila ng Opo. babae. So, yung 2 ang lumaki sa'yo. Pati yung Opo. babae lumaki din sa'yo. Opo. Hala! Paano mo naman nalaman na meron ka sakit sa cancer? Ayun po, nagkaroon po ako ng spotting po. Mhm. Tapos heavy bleeding. Nung nagkaroon na po ako ng heavy bleeding, doon ko na po sinabi sa amo ko kasi takot na po ako. So, hindi naman po sila nagdalawang isip na dalhin po ako sa clinic. At yun nga po, nakita po nila na makapal daw po yung lining ng uterus ko. Kailangan ko pong mag-undergo ng minor surgery. So after po nun, nakita po nila na may malignant tumor po. Oh, So to be more confident daw po, Oo. kailangan ko pong mag-undergo ng MRI, CT scan, at doon na po nalaman na may cancer nga po ako. Mhm. Tinulungan ka nila? Ayun nga po, super blessed po ako. Thankful po ako na nagkaroon po ako ng amo kasi magmula sa minor surgery hanggang sa major surgery, sinolder po nila lahat-lahat yung gastos po. Lahat-lahat? Lahat-lahat po. Nasa Singapore ka na niyan? Opo. Doon ka nagpagamot? Opo. Ah. Hindi po nila ako pinauwi hanggat hindi po ako gumaling. Hindi, sila din po yung nag-alaga sa akin personally po. Lahat po pagkain ko, yung binihisan po ako, Ay, siya lahat-lahat po. Habang naka-leave po ako. Ay, Ng naku. 1 month po. Ang swerte mo, no? Sobra po. Talagang binantayan ka nila. Napakaswerte mo. Pero nabalitaan mo na ang tatay mo mismo, no? Meron ding sakit. Anong ginawa mo? Nagpaalam po ako sa mga amo ko. Magaling ka na niyan. Magaling ka na. Opo. Sa cancer mo, wala ka na. Wala ng cancer. Hindi pa po nila sinabi na cancer-free pa po ako. Oo, nun. pero Ayun po, nagpaalam po ko sa amo ko na kung pwede po magbakasyon po ako para maalagaan ko po yung tatay ko. Nung lumakas-lakas na po yung tatay ko, bumalik po ako sa Singapore po para magtrabaho. Tapos ilang buwan lang po, nawala po yung tatay ko. ay, anong epekto niya sa'yo? Sobrang sakit po. Yung Oo. pagdating po kasi sa tatay, yung iba po, parang nawala po yung kalahati ng katawan ko. Hindi po ako makakilos ng maayos. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko kasi super close po kami ng tatay ko. Sa kanila po ni nanay ako kumukuha ng lakas. Sila pa yung pahinga ko. Pero yung time na po yun, parang bumagsak po lahat. Mm-mm. Kasi ang pinakamasakit po yung nawala po yung tatay ko, na wala po ako sa tabi niya. Hindi sabi mo magbabakasyon ka. Opo, yun po Hindi yung ba time natuloy? na nagbakasyon po ako. Oo. Pero nung lumakas-lakas na po siya, bumalik po ako sa Singapore. Bumalik ka sa Singapore. At saka naman siya namatay. Opo, Nung nung- bumalik ka sa opo. Singapore. Naku, di lalong masakit yun. Parang Sobrang sakit. hindi mo, ikaw nag-aalaga ka ng mga bata, pero yung tatay mo, hindi mo naalagaan. Ayun po yung part na masakit Naiisip, po. siguro, no? Nakukonsensya ka, Opo. no, na ganun. O paano ka naka-recover doon? How did you get over that? Yung ganung, siyempre, hinanakit yun eh. Opo. So ayun po, ang ginawa ko na lang po, finocus ko na lang po yung
yung trabaho ko po, yung pag-aalaga ko po sa mga bata kasi sila din po yung stress reliever ko. So habang nagtatrabaho po ako doon, binigay ko po yung best ko kasi ayoko po talagang maalala yung pagkawala po ng tatay ko kasi masakit po talaga yun para sa akin. Aha. Pero lilipat na yung ano mo, yung amo mo, di ba? Apo. Lilipat sila sa Middle East, no? Iniyaya ka ba nila? Sa totoo lang po, inalok din po ako. Inalok ka. Apa. O ano naging decision mo? Buo na po yung desisyon ko na hindi po ako sasama. Pero kinausap po naman po sila ng maayos na Oo. hindi po ako sasama sa kanila. Sinabi ko po sa kanila na, ayun po, mahal na mahal ko sila. Mahirap po na mawalay po ako sa kanila kasi sila po yung naging pangalawang pamilya ko po doon. Pero, yun po yung time na, yun na po yung time na gusto ko rin pong alagaan yung nanay ko. Kasi, Buhay pa ang mama mo naman. opo, Okay. takot po kasi ako na mangyari po ulit yung gaya dun sa nangyari sa tatay ko na nawala po Na siya. namatay nang siya, wala po ka. siya. Opo. Ikwento mo nga sa amin yung huling araw na kapiling mo yung mga bata. Nag-viral yung video mo dun di ba? Opo. Ilang milyon ang nakapanood nun? 27.1 million views po. 27.1 million views. Yes po. Bakit? Ano nangyari? Sino ang aalis doon? Sila o ikaw? Bali nauna lang po sila ng one day po, tas sumunod po ako. Okay. Ayun po. Bali po, nag-stay po sila sa hotel. Kung ang gusto po ng mga amo ko po noon, sabay-sabay po kaming pumunta sa hotel at mag-banding po yung wala pong iniisip, walang luto, wala po talaga? na. Ngayon po, nagpaiwan po ako sa bahay. Pero yung day po na aalis na po sila, nangulit po yung mga bata, tinawagan po ako na kung pwede, pumunta po ako doon. Pero sabi ko, hindi ako pupunta kasi ayoko na talagang umiyak. Pero nagpumilit po sila. Kaya yung last day na po yon, ginawa ko na po lahat-lahat yung mga paborito po nila. Pero yung nung time na babasahan ko na po sila ng paborito nilang book, sabi po ng alaga ko, hindi naman po yung kwento yung sinasabi mo. Kasi ang sinasabi ko po sa kanila, nakayakap na po ako sa kanila na mahal kayo na auntie, hindi ko kayo kakalimutan. Ayun po yung mga sinasabi ko po sa kanila. Tas nung paalis na po sila, nagpaiyak po sa akin yung, babies, give auntie a proper hug please. Doon na po ako umiyak. Kasi yun na po yung, naisip po yun na po yung huling yakap, yun na po yung huling halik. Hindi na po mauulit yun gaya sa mga nakaraang araw po na every gigising po ako, sila po yung una kong nakikita, yakap at halik po nila yung gumigising po sa akin. Auntie ang tawag sa'yo? Opo. Ah. Ayun po, nag-viral po siya, 27.1 million views po. Oo. Paano kayo nagkahiwalay ngayon ng mga bata? Paano? Umiyak din ng mga bata na nagkahiwalay Opo, kayo. sobrang iyak. Ang akala po siguro nila, aakyat po ako sa van. Kaya auntie, pero nung sinabi ko po, nung nagbabay na po ako, doon na po sila umiyak kasi pasarado na po yung pintuan po ng Oh my goodness. van. Kamusta ka na ngayon? Sa awan ng Diyos, okay naman po ako kasi kapiling ko na po yung totoong Mama mo. pamilya ko. Tapos hindi naman po nakakalimot yung mga amo ko, yung mga alaga ko. Lagi naman po nila akong kinakamusta po. So may communication Opo. pa rin kayo. Opo. Pati mga bata. Opo. Nagsisend po sila ng mga videos, tapos yung mga voice message. Yan po. Balak mo pa bang bumalik? Sa ngayon po, hintayin ko po munang maging fit to work po ako. Kung bibigyan po ako ng Diyos ng chance, why not po? Why not? Oo Opo. nga naman, why not? Lalo na parang maswerte ka sa mga amo. Kamusta naman ang cancer mo? Sabi po ng doktor po noon, cancer-free po, pero kailangan ko pong magpa-check up for 5 years po. Para 5. i-monitor po to. Okay. So, kailan yun, yung 5 years? 5 years, 2026 po ngayon, mga 2031. 2031. Bago ka lang ba? Opo, Bago nung lang ba? 2025 lang po. Kailan ka dumating? Kung September nakabalik? September 7, 2005 po. 2005? Opo. Kailan lang po nung umalis po? Last year lang po. 2025? Opo. 2025. Opo. Nolene, anong nais mong
paalala o iwan na mensahe sa mga kababayan natin, yung mga nasa ibang bansa, no? Yung mga dumadanas ng hindi katulad mo na napakasarap ng binigyan ka ng pamilya, ng buhay pamilya ng amo mo, no? What can you advise them? Sa mga kababayan po natin na paalis po sa bansa, magbaon po kayo ng lakas ng loob. Haba ng pasensya. Haba ng pasensya. Kasi pagdating nyo po doon, at mag-pray po kayo, kasi pagdating nyo po doon, wala po kayong ibang kakampi kundi sarili nyo at ang Panginoon. Diyos. Oo. Sa mga kababayan po natin na nasa ibang bansa, panatilihin nyo po yung respeto, tiwala ng mga amo sa inyo. Mahalin nyo po ang Yes. trabaho nyo, mahalin nyo ang mga taong pinagsisilbihan nyo, at huwag din pong makalimot sa Panginoon. At sa mga kababayan po natin na may mabigat na pinagdadaanan, huwag pong makalimot sa Diyos, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Huwag po kayong makalimot sa Diyos, huwag po kayong makalimot. Ay, nakalimutan ko po sa banda doon. Okay lang po, ulitin Okay ko lang po. yun. Oo, okay lang. Go Ayon ahead. sa mga kababayan po natin na may pinagdadaanan na mabibigat na problema, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Tingin lang po sa taas. Ang Diyos po, hindi po tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Ang solusyon ng problema nasa Panginoon po. Ang ganda ng sinabi mo, gusto ko yung yung pinaalalahanan mo sila no na kailangan itaguyod niyo ng maganda ang inyong pagtatrabaho, Opo. no? Kasi Mahalin po nila yung mahalin ang trabaho, gawin ng maayos, 'di ba? Opo. Respetuhin ang mga amo ninyo. Huwag kayong magsisinungaling, huwag kayong gagawa na hindi tama, no? Para maitaguyod hindi lamang yung trabaho kundi pati yung bansa ninyo. Kayo na dala-dala ninyo, 'di ba? Yung kayo nagre-represent sa bansa natin kahit sa man lugar kayo sa mundo. Kaya kayo sana ay mahalin ng mga taong paglilingkuran ninyo. Nang sa ganon, hindi magtatagal, tataas ang tingin nila sa mga Pilipino at sa ating bansa. Tama ba po? Opo. Tama, Opo. Salamat sa iyo, Hanolin. Maraming And salamat good luck po. to you. Thank At you so sana much mapasa iyo talaga yung mga nais mong makamtan sa mga darating na araw. Thank you Thank po. you very much.